Hi! Welcome to Jess Tutorial. Ngayon naman po ay ituturo ko kung paano gumawa ng disbursement account sa SSS or disbursement account enrollment sa SSS. Ilagin lamang ang inyong account sa SSS at sa blue bar sa itaas, hanapin ang benefits at apply for sickness benefit or kung anong klaseng benefit ang inyong i-apply. At i-click itong nasa arrow para sa pag-update ng account. At mayroong lalabas na reminder. At ito na nga, may lalabas na I hereby certify sa baba. Kailangan nating i-check yan at proceed. Kung wala tayong bank account, ay piliin natin ang e-wallet transaction. Halimbawa ay through M. Luwilier, piliin natin ang cash padala M. Luwilier. At ilagay ang ating mobile number. Siguraduhin tama ang ating mailalagay. Nga pala, pwede din natin ditong ilagay ang GCash kung nais natin sa GCash ipadala ang pera na ating makukuha. Ganon din ang gagawin, piliin lang ang GCash transaction imbis na cash padala through M. Luwilier. Pagkatapos ay makikita naman sa ibaba ang attached supporting documents. Magpapasa tayo dito ng picture ng ating ID or government ID tsaka selfie photo. Ang ginawa ko pala dito ay pinicturan ko na yung ID ko. Pagkatapos ay kinrap ko. Kasi meron dito nakalagay na ang format niya ay hanggang 3 MB lang. Hindi tayo pwedeng lumagpas. So, kinilik ko nga ang browse files at inattach ko ang ID card. At ito na nga siya, sa itaas makikita ang file name ng ating inattach na ID. Sunod naman ay punta tayo sa selfie photo. Ganun din ang gagawin natin, magbabrowse tayo ng files at ang dapat ay 3 MB lamang. Kung okay na ay i-check natin ang maliit na box sa kaliwa at pindutin ang enroll. Pagkatapos ay i-click ang okay. At okay na natin ay maghintay tayo ng email notification galing sa SSS kung ano ang resulta ng ating pinasa na mga supporting documents kung wala bang problema at okay siya. Kaya dapat susundin natin kung ano ang nakalagay na procedure ng SSS para hindi tayo ma-reject at paulit-ulit. Karamihan sa ganito weeks bago magpadala ng email ang SSS. Kailangan din dapat pala na updated yung email address na naka-record sa SSS natin kasi doon nila ipapadala ang nasabing result. Makikita din natin sa inbox sa ating SSS account ang result na ating ginawang enrollment. Tingnan nyo dito sa inbox. Yan. Ganoon din sa email. Check natin ang email. Ayan, nag-notification siya. Yun lamang po, kung may ilang katanungan ay pwedeng mag-comment sa ibaba. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel.